Super Radio DZWB Last Report! Oil tankers exempted na sa truck ban at number coding ayon sa MMDA. Report mula kay Carlo Mateo. Carlo? Exempted daw sa takpan at number coding ang mga oil tankers. Itong kinumpirma mismo ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa pulong balitaan ngayong umaga. Aprobado na niya ang MMDA resolution dahil nga sa may tuturing beyond normal ang sitwasyon ngayon dulot ng kera sa Gitang Silangan. Epektibo ito simula ngayong araw hanggang sa makapagpalabas ng panibagong kautusan ang MMDA. Epektibo rin ito sa mga sasakyan na nagdadala ng basic commodities tulad ng mga nagdadala ng mga bigas, mga kulay at iba pa. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZWB Napatotoo. Super Radio DZWB Last Report! Pangulong Bongbong Marcos nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Ang detalye mula kay Samuel Sensam. Nilagdaan nga nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Executive Order number 110 na nagdedeklara ng isang State of National Energy Emergency sa bansa. Sa ilalim ng kautusan, nakasaad na bunsod ito ng tumitinding tension pa rin sa Gitnang Silangan na kinasasangkutan ng Estados Unidos, Israel at Iran na may malaki ngayong epekto sa pandaigdig ang produksyon at supply ng langis. Binanggit sa kautusan ang sitwasyon ng pagsasara ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng mga oil shipment sa buong mundo na nagdudulot ngayon ng pagkaantala sa daloy ng produktong petrolyo at nagpalala sa kakulangan ng supply sa pandaigdigang merkado. Dahil dyan, dahil ang Pilipinas ay umaasa sa inaangkat na langis, malaki ang posibilidad na maapektuhan ng sapat at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa bansa. Ayon sa kalihim ng enerhiya o ng energy, may nakaambang panganib ng matinding kakulangan sa supply ng enerhiya kung kaya't kinakailangan na agarang hakbang para matyak ang katatagan ng supply. Sa ilalim ng EO 110, pinahintulutan ang pagpapatupad na ng mga hakbang tulad ng fuel at energy allocation plan, pati na ang mga programa sa pagtitipid ng enerhiya. Bahagi rin ng kautusan ang pagpapatupad ng isang unified package para suportahan ang kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon sa gitna ng krisis. Binanggit din sa naturang EO ang pagtulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, local government units at pribadong sektor sa idinudulot na sitwasyon sa gitnang silangan upang masuportahan naman ang mga apektadong sektor sa lipunan. Ang deklarasyon ay alinsunod sa Republic Act 7638 o ang Department of Energy Act of 1992 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na magdeklara ng energy emergency sa oras ng kritikal na kakulangan ng supply nito. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Radyo DZWB. Dapat Glenn Huego, Glenn. Nagkakaroon ngayon ng delay o pagkaantala sa operasyon ng MRT. Sabi sa ng DOTR MRT dahil ito sa technical issue sa pagitan ng Taft Avenue at Magallanes Station. Ginagawa na umano ng kanilang team ang kinakailangang hakbang para maibalik sa normal ang operasyon. Humingi naman ng pangunawa ang pamunuan ng MRT. Ako si Glenn Huego ng Super Radio DZWB. Dapat Tanggap tayo ng report. Super Radio DZWB Last Report! May sunog po dyan po sa Western Bikutan sa Taguig City. Alamin po natin ang detalye mula kay Nympha Ravelo. Nympha. Yes, nasa third alarm na ang sunog na nagaganap ngayon sa residential area ng Barangay Western Bikutan sa Taguig City. Nagsimula itong sunog alas 7:25 at 7:44, alas 7:44 nung itinaas ang ikatlong alarma. Malapit ang sunog sa Barangay Hall ng Western Bikutan. Wala pang tansya sa ngayon sa dami ng bahay na nasusunog. Pero karamihan dito ayon sa mga bumbero ay yari sa light materials. Wala pa namang nagre-report sa ngayon na may nasaktan o nawawala dito sa sunog. Ako si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report! Pero lang ho kaming partner, may ipapasok lang ho tayong Super Radio DZWB Last Report! mula kay Nympha Ravelo ang co-warranto petition laban kay Senator Erwin Tulfo ibinasura ng Senate Electoral Tribunal. Nympha Ravelo, Nympha, pasok! Yes, ibinasura nga ng Senate Electoral Tribunal ang co-warranto petition kung saan hinihinging patalsikin si Senator Erwin Tulfo bilang senador dahil umano yung American citizen. Sa text message, sinabi ni Tulfo
sa DZBB na nagpapasalamat siya sa Diyos na na-dismiss ang kasong paulit-ulit ng ipinupukol sa kanya at nagpapasalamat din siya sa mga miyembro ng Senate Electoral Tribunal o SET dahil aniya maingat na narepaso at sa wakas ay itinasura ang kaso laban sa kanya. Ang co-warrant of petition ay isinampa ng isang nagngangalan na Bertini Causing na nagkakusa kay Tulfo ng disloyalty sa Republika dahil muli American citizen siya kaya hindi nararapat na manatiling senador. Sinabi rin sa petisyong hindi dapat manatili si Tulfo sa posisyon dahil miyembro ng political dynasty at kulang umano sa academic qualifications. Sa pagbasura rito, sinabi ng SET sa may 3 pahinang resolusyon na insufficient inform ang petisyon at hindi tumutugon sa mga elemento ng co-warrant of petition. Nilagdaan ang resolusyon ni na Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leone na chairman ng SET at Associate Justices Ramon Paul Hernando at Henry Jean Paul na SET members. Sumang-ayon sa ruling ang mga miyembro rin ng SET na sina Senators Pia Cayetano, Robin Padilla, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Camille Villar. Ako si Ninfa Ravelo ng Jimmy, Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report. Alas 4:09 ng hapon. Ngayong hapon, samahan nyo kami. Live tayo Super Radio Yes. DZBB sa Facebook. Ganoon din ho sa YouTube channel. Subscribe po kayo doon. Meron ho kaming Super Radio DZBB Last Report. may sunog sa Pasay. Ninfa Ravelo, detalye. Ninfa, pasok. Yes, may mga bahay na nasusunog ngayon dito sa FB Harrison Street sa kupito ng Barangay 23 sa Pasay City. Ayon sa Pasay City Fire Bureau, nasa ikalawang alarma itong sunog. Apektado nitong nagaganap na sunog ang daloy ng traffic sa Hilpuyat Avenue na nasa pagitan ng Taft Avenue at Rojas Boulevard. At yan ay dahil doon sa sunod-sunod na pagdating ng mga truck ng bumbero. Ako si Ninfa Ravelo ng Jenny, Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report. Mamaya tandem ha, babalikan natin yung isyu niyan. Samantala, isa munang flash report. Super Radio DZBB Last Report. Ang batas naman na nagtatakda ng petsa ng unang araw o unang regular na eleksyon sa BARM, pirmado na rin ni Pangulong Bongbong Marcos Tuesday sa New Tuesday. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12317 na nagtatakda ng petsa ng unang regular election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sa ilalim ng batas, itinakda ang unang parliamentary election sa rehiyon sa ikalawang Lunes ng September 2026. Layunin nitong maayos na maihanda ang halalan at maisabay sa susunod na election cycle ang mga susunod pang botohan sa BARMM. Sa ilalim ng batas, ang susunod na regular elections ay isasagawa na sa ikalawang Lunes ng Mayo ng 2031 at susundan ito kada 3 taon. Habang wala pang halal na opisyal, mananatili muna ang Bangsamoro Transition Authority o BTA bilang interim government hanggang sa maitatag ang bagong pamahalaan matapos ang eleksyon. Gagamitin din sa naturang eleksyon ang automated election system katulad ng ginamit sa national at local elections. Nakasaad din sa batas ang mga panuntunan sa paghahain ng kandidatura, pagboto ng mga rehistradong botante sa rehiyon at ang pagsisimula ng termino ng mga halal na opisyal. Ayon sa batas, magsisimula ang termino ng mga unang halal na opisyal sa October 2026 at magtatapos sa June 2031. Ako si Tuesday Saguniyo ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Last Report. Riding in tandem sa